ng may dangal. Kawawang cowboy riding through the crowd, dreaming of tomorrow, singing strong and loud. For the ones you love, for the food on their plate, someday everything will be okay. Hello mga kaibigan, mga viewers, ano is me, Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs, ano. So nandito po tayo sa Barangay Commonwealth Avenue, ano. Kung saan po, ngayon pong araw, ano, ngayon po ang ikalimang sona ng ating Pangulo, ano, ni PBBM. And ayan po, makikita nyo sa aking likuran. So yan po yung mga nagrarally. Nag-start po sila alas 2. Medyo late po tayo na dumating ngayon dahil marami po tayong anisikaso, ano. Ngayon, maghahanap po tayo ng ating may interview dito kung ano yung kanilang hinaing sa gobyerno at kung ano yung kanilang masasabi kung bakit sila nandito. Okay po, diretso na tayo sa video. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano. Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo ulit yung pong sitwasyon dito sa comment. Mamaya po lalapit po tayo, pero dito po meron po tayong kakausapin dito kung ano yung gusto niyang iparating sa gobyerno. So tatanungin natin ang kanyang pangalan and samahan niyo po ako dito sa napaka-importanting video ito. Ayan po. So nilagyan po dito ng barikada. Ayan po, kung saan po yung mga sasakyan nandyan lang sila sa gilid, ano. Yan po yung kay Chavit Singson, ano, kay Happy Life. And ito po, interview natin si Kuya. Kuya, mawalang galang na po, ano, welcome po sa Rodel's TV. Pwede pong ipakita muna to. Ayan po, basahin po natin, ano. Yan po, Congressman, ipagtanggol naman ninyo mga Pilipino, defend, bilis of rights, hatak ng hatak mga bangko sa car motorcycle loans. Okay po, 1987 Philippine Constitution Article 3 Section 1. Okay Kuya, mawalang galang na po ulit, ano. Ako po si, pwede pong itabi muna natin dyan, ano. Ako po si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs, ano. So simple lang po yung mga katanungan ko sa iyo. Ano po ang pangalan nila? Ako po si RJ Martinez, tinatawag ko sa sarili kong pambansang consultant. Okay, Kuya Arvin Martinez, ito po yung aking katanungan sa inyo. Alam naman po natin, pwedeng pong isandal, Kuya, para hindi ka mahirapan. Okay lang. Alam naman po natin ngayon ang ikalimang sona ng Pangulong PBBM, ano. Tapos kayo ngayon dito sa grupo mo, ikaw yung representante, ano, na nandito ka sa Commonwealth Avenue kasama ng mga nagrarally po dyan, ano. Ayan po sila. Ngayon po, ano po ba yung ipinaglalaban nyo dahil nandito kayo ngayon sa ikalimang sona at nandito kayo sa rally dito sa Commonwealth Avenue? Ang pinaglalaban ko lang po ay basic rights. Kasi kahit yung mga basic rights ay nakakalimutan na ipaglaban kasi kasuhin ng mga congressman dito sa ating bansa. Yun lang po yung pinaglalaban ko. Pero maliban po dun sa inyong ipinaglalaban, kayo po ba ay merong gustong iparating sa gobyerno, lalong-lalo na po ngayon, ikalimang sona ng Pangulo? Kasi hindi naman po lingid sa ating kalaman, ano, na yung ipinangako nung last year hanggang ngayon ay hindi pa naman natutupad. So ano po yung masasabi mo sa bagay na yan? Alam mo, sa totoo lang, wala na tayong magagawa dyan, binoto nyo na eh. Binoto na siya ng mga tao, no? Ang masasabi ko lang, sa susunod na eleksyon, sana iboto natin yung kagaya nating mahirap. Yung hindi sikat, yung hindi mga anak mayaman na hindi naman alam kung anong solusyon sa mga problema. Wala naman naging problema, paano magiging marunong sa solusyon. Yun lang po, sana magbago na yung mga Pilipino, hindi yung kung ano lang yung sanay silang pangalan. Mas maganda iboto yung mga hindi nga pa nila narinig kahit kailan. Baka sakaling may jackpot po yun. Okay. Sa tingin nyo po kaya, Kuya, dyan base sa inyong tinuran, ano, na kailangan iboto natin yung talagang may malasakit sa kapwa mahihirap natin, ano. Sa tingin mo kaya, sa May advance natin, ano, sa May 2028, yung pong mga nangyayari sa ngayon na nararanasan ng ating mga kababayan na mahihirap, sa tingin mo kaya, sa inyong opinion lang, sa inyong haka-haka, sabihin natin, masasabi natin na talagang yung dapat gawin ng ating mga kababayan na mahirap, masunod kaya yung nasa isipan natin na dapat ang iboto natin yung talagang
gagawa ng tama, hindi mangungurakot, at saka yung ika nga tutulong sa mahihirap na kagaya natin. Lalong-lalo na po ngayon, ito, unahan ko na kayo, yung pong ika nga biglang nawala, yung ating pong hearing sa flood control cost project, nawala po yan ng BRC dahil alam naman po natin kung ano yung kalakaran ngayon. Ano po yung masasabi niyo doon? Katulad ng sinabi ko, tigilan kasi kaboboto sa mga anak mayaman. Wala na pong alam. Wala na nang alam. Sarap na sarap pang manguha ng pera ng bayan. Yun lang po. Sana kung iboboto natin mga mahirap. At pag nangurakot po yan, mababawasan yung mahirap. Eh mayayaman din yung nananalo tapos mangurakot. Hindi wala din nangyari. Okay kuya, base sa yung tinuran sapat na yan para dito sa aking mga viewers na yung hinaing mo, yung gusto mong iparating ay tatagos na yun sa puso nila, sa kaisipan nila. Kuya, maraming salamat ha. Hahanap pa po ako na ibang may interview. Okay po, thank you. Ito na mga kaibigan, mga viewers So lalapit na tayo dito. Ito po yung landmark dito na yan, Ever Commonwealth. So ayun po, narinig niyo yung po nagsasalita US out of the Philippines now! Marcos, kung kayo, out now! Imperialismo, iyak-sak! Imperialismo, iyak-sak! Okay pa po ba kayo dyan? Okay pa tayo, pero hindi na okay ang korupsyon ng Estado ito! So ayan po sila mga kaibigan, mga viewers So I wish for the death of US imperialism. So yan po yung ating mga kababayan na nandito ngayon. Pwede ba may mag-record na tayo ngayon? Hindi yung pang-makinig, yung mga nagsumalingan, sa mga pagpapabugi ni Marcos Jr. Dapat sila nandun sa batas at pangbansa upang maglokohan, upang lokohin ang sambayan ng Pilipino. Nandito tayo sa lansangan. Nandito tayo ngayon upang ilathala, upang isiwanan ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Yan po yung sitwasyon dito. So ayan po siya. Panagutin ang lahat ng kurakot mula sa tugtog, mula kay Marcos Jr. at kay Sara Duterte. Nandito tayo ngayon upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Mga kababayan, sinasabi nila na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero nasaan pa po ang pag-asa ng mga kabataan kung bulok na sistema ang patuloy na sinasaloksak nyo sa aming mga lalamunan? Mga kababayan, paano na tayo magiging pag-asa ng bayan? Kung hindi Asa yung nagsasalita? Yung nagsasalita nasa? Nandito sa alam ko sa ng mga kurakot at ng mga manggambong. Paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung hindi napapana sa atin ang isang bayan? Ang isang bayan nagpapapasok sa mga imperialista sa pamamagitan ng pagsilika, ng EDCA, ng BFA, nakakalbo hindi lang sa likas na yaman, ngunit sa kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung ang pinapamana sa atin ang isang lipunang nagbabaas sa atin sa mataas na presyo ng mga bilihin sa mababang sahod? Paano tayo Ayan po mga kaibigan, mga viewers, yun napansin ko lang po dito na halos lahat para mga estudyante yung nag-join po dito. Ayan po sila. Sa mga kabataan, kanina lang po, ilang mga kabataan ang tinakas ng mga berdugong pulis. Kaya naman, ang laban ng mga kabataan, Anong grupo? naniniwala kami na kami ang may pinakamalaking stake sa laban na ito dahil hindi lang ang kasalukuyan ang ninanakawan. Okay lang, Ninanakawan okay din lang, okay ang lang. aming mga Ayan po mga kaibigan, mga viewers. ang hatol ng mga kabataan. Ikulong na yan. Marcos Mga Duterte, kurakot. Okay lang interview nila. Okay lang interview nila. Simple lang yung tanong ko eh. Ngayon, nakakahiya. Kuya, welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo. Kawawang Cowboy Vlogs. Vlogger po ako.
Ngayon po, simple lang po yung tanong, marami na ako na-interview dun sa nandun dun, ano. Bakit po kayo nandito? Sa ikalimang zona ng presidente? Para suportahan yung panawagan ng diskontinto sa panunungkulan ng ating mga nasa gobyerno. So maliban doon, ano yung masasabi mo? Ano kaya yung ika nga sasabihin ngayong ikalimang zona ng presidente? Dahil alam naman natin na yung zona ng last year, hindi naman natupad lahat eh. O di kaya walang natupad. Napangako, ngayon mangangako na naman, ano kaya? Ano yung masasabi mo? Tigilan na yung panluluko sa mamayan at magkaroon na siya ng konsensya sa Oo. ginagawa niya. Huwag niyang isipin yung sarili nilang interes. Kundi kung sino yung nagluluklok sa kanya, dapat yun ang paglilingkuran niya. Okay. Ito last question ko lang. Ano yung gusto mo iparating sa mga kapwa natin, Pilipino na mga mahihirap na nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno? Lumahok na sila sa panawagan at pagpupupaw sa mga namumuno sa gobyerno para gampanan nila yung talagang tunay nila na tungkulin sa atin bilang mga mamamayan ng ating bansa. At dapat ipagtanggol natin yung mga karapatan natin dito sa bilang Pilipino at huwag nilang tangkilikin yung mga buwan na pag-improve na hindi naman ang karamihan na mamamayan ang makinabang. Kuya, simple lang yung tinuran mo pero madiin, ano, maiintindihan natin mga viewers yan. Kuya, ito yung aking legit, kahit ano, sticker yan, ano, so political vlogger talaga ako. Ngayon, ikaw nang bahala kung magugustuhan mo yung video ko. Pero ito, this week, o kaya mamaya pag-uwi ko, i-upload ko itong video natin. Thank you ha. Ito po mga kaibigan, no? Thank you kuya. Ito. So, again po, ano, inuulit ko. Inuulit ko, ano. Halos lahat po na nandito mga estudyante. Hindi po natin alam kung saan mga university galing po ito, ano. So ulitin ko, ano, yan po, galing po tayo doon. Yan po yung, marami na pong nag-alisan dyan. Sisingin po natin ang mga hanay natin, Ayan. ang ating mga flags, ang ating mga streamers. Ayan po yung kanila. Sabay-sabay po natin awitin ang magliliyab.
sa mga lansangan, umakalinga sa uwang kalawang, dulot ng dugo, nangis na makilala, kasi sa'yo nagpapakilala, kapag karapatay bilang basura, sumadyak na ang diktadura. Racista, misogynista, ugaw ng pirhen, Alas na turista, respetado raw ang babaihan, pero baliktad ang pinapakita. Kalitan sa hate at pirhenyo na rin. Sana raw nauna siya sa pila, umalapon at kulot ang biglang natapat, buti lang sa isang rata-rata. Magsasaka sa mga agenda, nakibibay, ang pinaya ng pag-asa, nakaendo ba rin, ang isa sa kagatoon, di na mo balik-balik, sa teritoryo ng isa, kapatid ng kachin, galit sa Salamat sa pagpili. dapat ikaw maging magiliw. May sama paaway sa pagtatanggol. Nasugatin niyang patimon. Tapos ang kasiyan ng pinanong kapon. Ano? Probinsya na ng China. Walang malinis, tayo ang lakas, tayo ang habugin sa likod nitong sigwa ng pag-aangkas, tayo ang mga boses sa likod ng sikat. Itong mga bersong mapagpalaya na siyang magsisilbing Sa gitna ng dilim, sa gitna ng lupin, Ang magpili ang magpili ang magpili ang sa gitna ng dilim, sa gitna ng lupin. ang magpili ang magpili ang magpili ang magpili. lumaban mo pagkamate, pigilan ang pag-atake. 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 Stop the attack! Stop the attack! Stop the attack! Stop the attack! Ang tao! Ang bayan! Tuloy-tuloy ang laban! Artista ng bayan! Tuloy-tuloy ang laban! Ayan po mga kaibigan, mga viewers, dito po, sumaglit po tayo dito sa Commonwealth Avenue, kung saan po, dito po sa may Ever Grotesco, ginanap yung ika nga rally ng iba't ibang ika nga organization, at saka yung ating mga ika nga mga estudyante ng iba't ibang school. Okay po. So kasama po dyan ang UP Diliman, kasama rin po dito ang PUP Santa Mesa, ang Ateneo, ang UST, ang De La Salle University po, at saka yung iba't ibang ika nga mga party list na nag-join po dito sa ika nga sa malawakang rally na ito na ginaganap dito sa Commonwealth Avenue. Itong portion na ito po bali po ito 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 lanes po ito. So almost 3 lanes po yung inoccupy ng ating mga kababayan dito na nagsasabi ng kanilang hinay sa gobyerno. Ayan po, matatapos lang po ng programa, and salamat po tayo dahil meron tayong na-interview kahit papaano na dalawa. Okay po. Pangalawa po, maraming salamat po sa suporta sa aking channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Someday